fire, God, patuloy ka namin magpupuritas sa Panginoon. God, salamat sa umaga ito, Panginoon. Dahil po sa inyong biyaya kami nandito, Lord. God, dahil sa inyong biyaya, Panginoon, napakaganda ng umaga, Panginoon. Yung pinagkaroon sa bawat sa amin, Panginoon, na dapat namin magpasalamat, Lord, puri, Panginoon, kagalang. Lord, this morning we just humbly ask, Lord, yung pangunahan, Panginoon, sa name of the Spirit, Lord God. At Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, ilaan ang oras ito para sa inyo namin, Panginoon. God, focus kami sa umaga ko, Panginoon, para sa inyo. Maraming salamat po, Lord, sa lahat. Lord, patuloy namin nagkakalam sa inyo, Panginoon. God, give us, Lord, and we take it for everything. In Jesus' name. Thank you.
ginawa niyo lahat, Panginoon. Binigay niyo ang lahat para sa amin, Panginoon. Binigay niyo kami ng pag-asa, Panginoon. Hindi lang basta pag-asa, Panginoon. Tunay na po kayo na pag-asa, Panginoon, na meron sa aming mga buhay. Or pag-asa na God, makapiling ka sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Thank God for saving us, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa pagbugas sa aming Lord, sa aming kapihan, sa pamagitan ng iyong dugo, Panginoon. And God, napaka-bless namin, Panginoon, napaka-grateful namin, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginawa, Panginoon. Ginawa niyo lahat ng walang kapalit, Panginoon. Ginawa niyo lahat, Lord, God, para sa pag-ibig niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. And God, sa umaga ko, dalangin namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na pagkaroon namin, pagkatiwala namin sa inyo, ang oras na ito, Panginoon, tanggapin namin ang iyong salita sa pamumuhay namin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon. Alam po namin na unang maraming pasalamat sa lahat po yung ginawa sa inyo. God, thank you, Lord. Thank you for everything, God. We love you, we praise you, and we worship you. In Jesus' name. Amen. Take some time and show each other some love po. Good morning, everybody. Hello. Good morning po. Yun, medyo malakas-lakas na. Yung good morning nila kanina, medyo good morning. Again, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat for coming here. But before we start, meron po tayong few announcement. So meron po tayong Men's Bible Study bukas, Lunes, 7 p.m. dito po sa church. So all men's, please come 7 p.m. bukas dito po sa church. And then meron po tayong Wednesday night fellowship 7 p.m. at ladies prayer meeting kina Kumaring Lloyd and kina Maring Edmond. Anong oras kayo? 5:30 magkikita dito sa church. So 5:30 po, lahat ng mga kababayan dito po kayo magkikita dito sa church. 5:30 sa Friday? Friday, yes. Friday, 5:30 dito po sa church. At doon po gaganapin, kinakuloy. Doon po sa Antipolo. Ay, saan ba? Panipuan. Ladies Fellowship. Okay. Ladies Fellowship, mamaya at 6:30. Okay, so meron po kayong ladies Bible study mamaya po 6:30 p.m. So, tsaka po yung retreat nyo, men's, may retreat. Ladies, meron po kayong retreat. Nandun po yung sign-up sheet. So, kung meron gusto sumama, please, konti pa lang po yung nakalista doon. So, yung mga gusto pong sumama, please, ilista nyo po yung mga pangalan nyo doon para ma-corpula namin yung truck na dadali namin. O arigilan namin yung kaninang nag-aakot ng joke lang po, sabi ni Tita Bea, no? Sige, subukan mo. Okay, so if you have your Bible, please turn to Matthew chapter 5, verse 13 to 16 po tayo. Ngayon, nakakita. Let's pray. Dear Lord, again, salamat po for this wonderful morning you've given us. Thank you for the life that you've given us, Panginoon. The blessing na lagi mong pinapakakalo, hindi lang sa buhay namin, Lord, even sa pamilya namin, Panginoon. Even yung buhay na meron kami ngayon. And even yung fellowship na meron kami dito. Thank you, Lord, for this wonderful fellowship. Continue, Lord, na kami makapagbigay ng kapurihan at pagsamba sa inyo. Mataas yung pangalan, Panginoon.
Again, Lord, fill this place with your Holy Spirit and continue to be the center of everything. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So, living as salt and light in a dark world. So, if you have your Bible, please turn to Matthew 5:13 to 16. So, after describing yung character of His disciples dun sa Beatitude, last Sunday na pinag-aaralan natin, right? In verse 1 to 12, yung Beatitude, right? So Jesus, ngayon, sa ating verse, explain niya yung purpose of His disciples, o yung mga anak niya, o yung mga believers dito sa mundong ito. So, yung Beatitude, answer yung question, sino yung mga believers? So, sinagot niya yun, right? Dun sa mga Beatitude. In Matthew chapter 5, verse 13 to 16, ngayon, answers, bakit ang mga believers naiwan dito sa mundong ito? So, yun yung tanong na sasagutin. So, ang Panginoon, ang Diyos, does not save us dahil, para maghintay lang tayo sa langit. Na, ililigtas ko kayo, tapos hintayin nyo na lang yung langit. Diba? Hintayin nyo na lang na iligtas ko kayo at dalhin ko kayo sa langit. No, He leaves us here to influence the world para sa kanyang kalwalhatian. Right? Yung tandaan natin. Hindi na niya tayo, niligtas na tayo ng Panginoon. Hintayin na lang natin yung dating niya. Idalhin niya tayo sa langit. No, He leaves us here. Diba? Para tayo bilang mga believers ay maka-influensya dito sa mundong ito para sa kanyang kalwalhatian. Alam natin lahat, this world is morally decayed. Ibig sabihin, nasisira na. Right? Spiritually dark. Itong mundong ito. Ibig sabihin, marami ng kasalanan ang nangyayari. And Jesus Christ, tinawag niya tayo, His followers, right? To be salt and light. Asin at liwanag dito sa mundong ito. So, kung titignan mo itong verse na ito at babasahin natin, Jesus did not say, become salt. Or hindi niya rin sinabing, become light. Anong sinabi niya? You are. Right? Diba? You are. Hindi niya sinabing, mga anak, become salt. O maging kang asin dapat. Diba? Kung naging kang asin, pag bilog na kagaya ng sabo, ano ba, diba? So, but sinasabi niya rito, sinasabi ng Panginoon, you are. Right? So, this is the identity ng tunay na mga believer. That we are salt, asin, at liwanag sa mundong ito. So, papaliwanag natin what is salt and light dito sa mundong ito. Diba? So, let's start here in verse 13. Believers, tayo, na nananampalataya sa Panginoon are the salt o asin ng mundong ito. Right? So, verse 13, sabi ng Panginoong Jesus, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kapag ang asin ay nawalan ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kapuluhan, kundi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. In New King James, it said, you are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. Sabi niya ng ating Panginoon. So, napaka-liwanag that you are the salt of the earth. Sabi ng Panginoon. So, alam natin ang asin, di ba? Ito ay pinaka-valuable na substance noon sa ancient world. Sa panahon ni Paul, panahon ni Moses, di ba? Napakahalaga ng asin noong panahon na yan. Hanggang ngayon naman, di ba? Mahalaga pa rin naman yung asin ngayon. Dahil noon sa ancient world, it serves several important purposes, yung asin. So, tingnan natin. Una, dahil ang asin can preserve. Right? Sino nakakalam ng asin, pwedeng mag-preserve ng pagkain. Or sabihin na natin meat and fish. So, bago na-invento yung refrigerators, di ba? O yung mga ref, bago pa nag-exist yung mga ref, ang asin po ay ginagamit para bumagal
yung pag-decay o pagkasira ng isang meat o isda. Meat, isda, whatever, nilalagyan mo ng asin. Pinapabagal niya yung pagkasira. Okay? So, example na lamang, isang pamilya, di ba? May birthday. Magkakatay sila ng 2 baboy. Diba? Pero di pa uso yung rep. Para lamang mag-provide yung pagkain nila o pagkain sa mga bisita nila at mag-provide yung pagkain nila for coming weeks. So, hindi nila lahat mauubos yung 2 baboy na yun, right? Sa isang kainan. Unless, 1,000 sila doon sa pamilya. Right? Matatapos nila yun. But again, kung konti lang kayo sa pamilya, 2 baboy, hindi mo matatapos yun ang kainan sa isang araw. And they have no refrigerator. Wala silang ref. Right? Kung hayaan na lang nila yung baboy na yun doon sa lamesa, hindi nila lalagyan ng asin, anong mangyayari? Masisira, right? Mawawalan na ng use. Hindi mo na magagamit, hindi mo na makakain dahil masisira. So anong gagawin nila? Sa panahon na yon, they carefully rub o papahiran nila ng asin lahat ng parte ng meat na yon bago nila i-store sa isang lugar. So, kung walang asin, everything would spoil. Ibig sabihin lahat ay masisira at wala kang makikinabangan sa panahon na yun. Right? No, ngayon kasi meron ng ref. Pag ugas mo, freezer, tapos. Right? Hindi na kailangan lagyan ng asin. Pero noon, lahat ay nilalagyan ng asin para hindi po sila masira. Katulad din, bilang isang Kristiyano, di ba? Christians, tayo as a believer, are God's preserving influence dito sa makasalanang mundong ito. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Hindi naman ibig sabihin nun that tayo mga Kristiyano o mga Kristiyano, pwede nating alisin yung kasalanan. Okay? Pwede nating i-eliminate yung kasalanan. Hindi. Only Jesus, ang ating Panginoong Jesus lamang, can do that. Di ba? Can eliminate sin when He returns and establish yung perfect kingdom niya. Right? But as long as this world, itong mundo na to nag-i-exist, yung kasalanan will continue to be present. Nandyan lagi yung kasalanan. Because tayo, or every human being, is born with a sinful nature. Right? Bata ka pa lang, nandun na yung kasalanan. Yung sinful nature. So as long as this world exists, sin will continue to be present. Nung sinabi kong tayo mga Kristiyano are God's preserving influence in a sinful world, hindi ibig sabihin that we can eliminate sin. Like I said, only Jesus can do that. But tayo, God uses His people. Tayo na mga nananampalataya sa Kanya, ginagamit tayo ng Panginoon to restrain o pigilan na may spread yung evil o kasalanan. Diba? Katulad lang ng asin. Yung asin, pinapabagal niya yung pagkasira ng meat. Right? Hindi naman sinabi yung asin, hindi na tuluyang masisira yung meat. Right? Pinapabagal niya lamang yung pagkasira nun. So, it's the same thing. Tayo as a Christian, as believers of this world, tagasunod ng ating Panginoon, ginagamit niya tayo para ma-restrain o mapigilan natin yung pag-spread ng kasalanan o evil dito sa mundong ito. Christians, tayo, pinapabagal yung moral and spiritual decay o pagkasira ng society. Through saan? Our godly lives. O yung pamumuhay natin bilang banal at faithful witness dito sa mundong ito. Ang kasalanan, alam natin lahat, naturally corrupts everything it touches, right? Lahat ng nahawakan ng kasalanan, lahat na lamang. Kapag nahawakan ng kasalanan, it corrupts naturally.
So kapag yung pamilya, di ba? Family will decay. Yung government, magiging corrupt yan kapag nahawakan ng kasalanan. Yung society, lumalago yan o grows more immoral. Di ba? Ano yung nangyayari ngayon? Yung society natin. Di ba? Ang dami ng yung tama nagiging mali at yung mali nagiging tama na. Right? It grows more immoral na yung ating society. Yung katotohanan, nare-reject na nila. Hindi ko totoo yan, di ba? Justice, yung justice system natin will disappear. Di ba? So, God, ginagamit niya yung kanyang mga tao, tayo, o mga believers, para ma-restrain. Di ba? Mapabagal yung evil, yung kasalanan through our holy lives. O yung buhay natin na banal. At yung truthful words at yung faithful witness natin bilang mga Kristiyano. Yung presensya natin bilang mga Kristiyano should make yung mga trabaho natin, yung workplace natin, o kung nag-aaral man tayo, o yung community natin, o yung tahanan natin, a better place because Christ lives in us. Ibig sabihin, as a Christian, bilang mga Kristiyano, dapat kung asan man tayo, sa trabaho man, sa eskwela man, sa mga communities man, o dito sa sagin, o sa tahanan man, dapat nagiging maganda o better living because Christ lives in us. So imagine mo na lamang yung meat, di ba? Iniwan mo outside doon sa mainit na araw na yun. Kung walang asin yun, anong mangyayari? It quickly rots, right? Madali na masisira. So, the world, ang mundong ito, apart from godly, sa mga godly naturally moves toward moral decay. Ibig sabihin, itong mundong ito, apart from God, naturally ito na mapupunta, mag-move, pupunta doon sa moral decay. O ibig sabihin, masisira na yung moralidad ng mundong ito. Kung walang Diyos. Right? Alam naman natin, na bilang mga believer or Christians, we cannot stop every evil. Right? Hindi naman tayo Diyos. Diba? Hindi natin mapipigil lahat ng mga kasalanan dito sa mundong ito o yung evil things ng mundong ito. But God, tandaan natin, yes, we cannot stop every evil, but God uses us. Ginagamit niya tayo to stop corruption by living holy lives sa mundong ito. Kung saan tayo, right? Kung saan tayo dinala ng Panginoon, doon niya tayo ginagamit. This is why Jesus calls o tinawag niya yung kanyang mga disipulo o kanyang mga anak, salt of the earth. Kaya tinatawag niya tayong mga asin ng mundong ito. God intentionally places us kung saan man tayo ngayon. Sa pamilya natin, sa workplace natin, sa mga eskwela, dito sa neighborhood ng Sagin, sa communities natin dito sa church. So that yung presensya ng Panginoong Jesus sa ating buhay will influence yung mga tao na nakapalibot sa atin. Right? But i-notice natin dito yung napaka-importanting bagay. Diba? Ito yung tandaan natin na napaka-importante. Ang asin only preserve when it comes into contact. Right? Ang asin nakakapag-preserve lamang when it comes into contact kung ano yung nasisira. Right? Kung yung asin nananatili lamang doon sa container, walang epekto yun. Asin pa rin siya, pero wala siyang epekto. Right? Sabihin mo na, nagluluto ka ng siga. Sabi mo, yan, tama. Right? Kailangan ng asin. So, tinignan mo yung asin. Ay, pala yung asin. Okay na yan. Tinignan mo ulit.
Matabang pa rin. Titignan mo ulit yung asin. Titignan. Matabang pa rin. Di ba? Anong nagagawa? Mayroong asin. Pero hindi siya, hindi mo nilalagay doon sa sinigang mo. Anong mangyayari doon sa sinigang? Patuloy pa rin magiging bland. Right? Patuloy pa rin walang lasa. Yung sinigang kasi, tinitignan mo lang yung asin. Again, like I said, salt only preserve when it comes into contact. It's the same way sa atin bilang mga Kristiyano. Christians, tayo na mga nananampalataya, we cannot influence itong mundong ito kung ina-isolate natin yung sarili natin from it, sa mundong ito. Na sinasabi mo, Kristiyano ako, pero ayoko na pumunta sa labas at sabihin, Kristiyano ko, o mag-share ako ng salita ng Panginoon. Di ba? O ina-isolate mo yung sarili mo at nananatili kang tahimik sa iyong pananampalataya. Di ba? We are called, o tinawag tayo, to live among people. Not to become like them, o hindi maging katulad nila, but to lovingly point them to Jesus Christ. Di ba? To Christ through both our words at sa ating mga buhay. Right? Sa ating mga salita at sa ating pamumuhay. Okay? So tanungin natin yung bawat sarili natin ngayong umagang ito. Yung buhay ko ba preserve righteousness? O pagkamatuwid? Do people become closer to Jesus Christ dahil dun sa impluensya ko? Right? Yun yung itanong natin sa buhay natin. Am I? Yung buhay ko ba helping my family follow Jesus Christ? Yung buhay natin should make others desire holiness. Yun yung tandaan natin. Diba? Again, be salt. But make contact. Don't isolate yung sarili natin. Share natin. Ipakita natin yung buhay natin. Yung pananampalataya natin outside of this church. Outside of our comfort zone. Right? Be salt. But wag lang dun sa nananatili dun sa container. But outside. Dun sa box. Dun sa container. Diba? Make it contact to others. Magka-contact tayo sa others na mga hindi pa nananampalataya. That is being a salt, asin sa mundong ito. And salt o asin adds flavor. Tama? Kapag mataba, lagyan mo asin, sasarap na yung pagkain, right? Huwag mo lang damihan, hindi mo na makakain. Diba? Magkakasakit ka sa bato. Okay? Salt o asin enhance yung taste ng pagkain. Tama? Sinong nag-agree na na-enhance ng asin yung pagkain? Diba? Kapag meron ba dito hindi naniniwala doon? Lahat naniniwala. Kasi yung iba hindi na gumagamit ng asin, magic sarap na lang daw. So, katulad din, diba? Mga mananampalataya o believers should make Christ attractive to the world. Unfortunately, ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming tao, not just today, but many people, iniisip nila, Christianity is boring. Right? Marami na, Kristiyano pa pala, boring yan. Di ba? Because they never sin a joyful, loving, Christ-centered believers. Hindi pa sila nakakita ng ganun. Dahil ang isang mananampalataya filled with the Holy Spirit, dapat dinidisplay niya yung joy, yung peace, yung love, yung kindness, yung humility and pag-asa o hope that he has, she has, right? Itong mga quality na ito make people curious about Jesus Christ. Kapag nakikita ka na hindi nananampalataya, nakikita niya yung joy mo, yung kapayapaan na meron ka, yung pagmamahal, yung kindness na meron ka, yung pagpapakumbaba at yung pag-asa na meron ka sa buhay. Itong mga qualities na to, like I said, people will be curious. So, bakit si ganito
di ba? Kahit ang dami niyang pinagdaraanan sa buhay, nandun pa rin yung pag-asa, nandun pa rin yung kagalahan, kapayapaan sa buhay niya. Di ba? So, these qualities make people curious about Christ. So, alam natin lahat, ang pagkain na walang asin, may lasa ba? Wala, di ba? Napakatabang, bland, sabi, di ba? In the same way, ang mundo na walang godly Christians lacks hope, compassion, forgiveness, at totoong pagmamahal. Right? Again, food without salt, matabang. In the same way, a world without godly Christians lacks hope, compassion, forgiveness, at totoong pagmamahal. When people spend time sa inyo, sa atin, di ba? Na-experience ba nila yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay nila? Nakikita ba nila yung joy during difficult times sa buhay natin? Nanonotice ba nila yung kapayapaan sa puso natin? Yung buhay natin should point people dun sa kagandahan ng ating Panginoong Jesus. Tama? If we are genuine o totoong believers ng ating Panginoon, if we truly salt in this world, yung buhay natin should point people dun sa kagandahan ng ating Panginoon. Again, yung tanong sa ating lahat, do they experience Christ's love sa buhay natin? Nakikita ba nila yon? Na-experience ba nila yon sa buhay natin? Nakikita ba nila sa buhay natin dun sa difficult times ng buhay natin, nandun pa rin yung joy o kaligayahan? During, nakikita ba nila, nanonotice ba nila yung kapayapaan na meron tayo sa puso natin? Hindi yung tanongin natin sa buhay natin. At ang asin, kailangan mag-remain distinct. Dapat asin lang, di ba? Asin siya, distinct siya dapat. Dito, Jesus warns all of us. Sabi niya, but if the salt loses its flavor, sabi niya, di ba? Kapag yung asin na wala na yung alat niya, sabi ng Panginoon dito, ang purong asin does not actually loses its chemical, right? Yung saltiness niya o yung yung alat niya, di ba? Kung puro yung asin, hindi mawawala yun. But in Jesus' time, yung asin was often mixed ng mga impurities. So kapag yung asin was contaminated, ano nangyayari? Useless na, right? Hindi mo na magagamit. Tatapon mo na yung asin kapag na-contaminate na. Kapag nalagyan na ng mga impurities, hindi mo nagagamitin yung asin. Right? Jesus dito, yung warning niya against believer who become so much like the world that they loses their effectiveness. Or ibig sabihin ng ating Panginoon dito na yung mananampalataya na sinasabi niyang mananampalataya siya, pero mas katulad siya ng mundo. That, sabi din ng Panginoon, they lose their effectiveness. Yung problema dito, hindi yung they stop believing or they stop being a believer of Jesus Christ. Ang problema is they stop being useful in God's kingdom. Kapag ang isang Kristiyano o mananampalataya compromise sa kasalanan, they loses their testimony. Right? Nawawala yung testimony natin. Kapag tayo, kasama natin yung mga kaibigan natin and then we compromise with sin, then we lose our testimony. Nawawala yung testimony natin. Nasabihin nila, sinasabi niyan Kristiyano, pero tignan mo kung paano siya, di ba? Gawin yung mga bagay na yan. Again, yung problema hindi yung tumigil sila na maniwala. Yung problema is they stop being useful in God's kingdom. They compromise with sin. They lose their testimony.
people no longer see Christ sa buhay nila. Right? Imagine niyo na lamang ang isang doktor na nagkasakit siya, di ba? Bakit? Dahil ayaw niyang sundin yung sarili niyang medical advice. Na sinasabi niya sa mga pasyente niya, uminom ka ng tamang gamot, uminom ka ng tubig lagi, pero yung doktor na yun, hindi niya ginagawa, kaya siya nagkasakit. Right? Ano mangyayari? Yung mga tao mawawalan ng confidence sa kanya. Because yung sarili niyang advice, hindi niya sinusunod. Right? Katulad din sa atin bilang mga Kristiyano. Christian who live like the world na ito, pinapahina niya yung witness bilang Kristiyano. Na sinasabi mo, Kristiyano ka, pero you live like the world. Right? Namumuhay ka katulad ng mundong ito. So, tanungin natin yung bawat mga sarili natin. And ako ba, is compromising with sin? Right? Kino-compromise ko ba yung kasalanan? Kapag sinabi ba ng mga kaibigan ko, minsan lang, okay lang naman, wala namang nakakakita, then you compromise. Are you compromising sin? Or am I compromising sin? With sin. Yung mga lingwahe ko ba is different from this world. Yung mga sinasabi ko ba, yung pananalita ko ba is different from this world. Is my entertainment honoring Jesus Christ? Yung ibang tao ba clearly see o maliwanag ba nilang nakikita that I belong to Jesus Christ? Nakikita ba sa buhay nyo that you belong to Jesus Christ? Ang Diyos, tinawag tayo to influence the world, not imitate it. Ibig sabihin, tinawag tayo ng Diyos para maging influensya ng mabuti sa mundong ito. Not to imitate o gayahin kung ano yung nasa mundo na ito. So again, be salt of this world. Maging asin tayo, di ba? Make contact. Patunayan natin that we are truly a believers of Jesus Christ by what? Honoring Him. Di ba? By going out there, sharing the gospel, and not compromising with sin. But living for Jesus and seeing na nakikita nila ang ating Panginoon sa buhay natin. And in verse 14 and 15, this is being a light of the world. Believers are the light of the world. Kaya kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sisindihan ng sino man ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng pakalan. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor they light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. You are the light of the world. Right? Maliwanag pa sa sikat ng araw. You are the light of the world. So, the world is described throughout Scripture as living in darkness. Right? Yung mundo, dinidescribe throughout Scripture, kung babasahin natin yung salita ng Panginoon, as living in darkness. So, ano yung nire-represent ng darkness? Kasalanan, ignorance, confusion, spiritual blindness, separation from God. Right? That is darkness. Yun yung kadiliman. So Jesus Himself is the light of the world. And believers, tayo, nananampalataya sa Kanya, shine because yung liwanag niya shines through us. Right? We do not produce our own light.
Hindi tayo yung nagpuproduce ng sarili nating liwanag. Jesus. Katulad na lamang ng buwan. Diba? Ang buwan reflects the sun. Christians reflect Jesus Christ. Alam niyo ba yung buwan? Dahil mailaw siya o nagliliwanag siya dahil sa araw. Nire-reflect niya yung liwanag ng araw. So it's the same thing. Christians reflect Christ sa buhay natin. Ang liwanag ay nagre-reveal ng katotohanan. Like I said, light exposes kung ano yung nasa dilim. Nagtatago. Right? Kapag napunta ka sa dilim, kala mo walang mga gamit, right? Pag pumasok ka sa kwarto, galing ka sa maliwanag, tapos pagpasok mo dun sa madilim, wala kang makikita, right? Puro kadiliman lamang. Nakala mo walang tao, walang gamit. Pero once na binuksan mo yung ilaw, makikita mo, ang dami palang nakakalat na gamit. Tama? Diba? So, like I said, ang liwanag exposes what darkness hides. Diba? Nakala mo wala pala. Pero pag sindi mo ng ilaw, ang dami palang nakakalat sa sahig. Christians, tayo, reveal God's truth through His Word and through holy living. Our message tells people dapat na merong kasalanan. There is forgiveness. Oo, merong kasalanan, but meron ding pagpapatawad. There is salvation, and there is Jesus is Lord. Right? Maraming tao reject yung liwanag because mahal nila yung kadiliman. But as Christians, we must still shine. Dapat magliwanag tayo. Kapag ang electricity o yung power nawala ng gabi, kahit meron kang maliit na flashlight o yung cellphone mo na lamang, iganyan mo, di ba? Sindihan mo yung ilaw niya, napaka-valuable, right? Napaka-importante kasi makikita mo na yung gusto mong puntahan, right? Even yung maliit na liwanag makes a difference kapag biglang nawala yung power. Isang faithful Christian can influence an entire family o trabaho. Diba? Kahit isa lamang na faithful Christian, pwede siyang maka-influensya ng buong pamilya o buong katrabaho niya dahil siya ay isang faithful believer. Ito, isang magandang biblical example. Si Joseph. Diba? Kilala niyo si Joseph? Si Joseph ay binenta into slavery. Right? But si Sharon is falsely accused. Binilang mo siya, yet wherever God placed him, kung saan man siya dala ng Panginoon, nananatili siyang tapat sa Diyos. Right? Nananatili siyang faithful sa ating Panginoon. Because of Joseph's integrity, Potiphar's, yung household niya, prosper later. Right? God, ginamit niya si Joseph to preserve the nation of Egypt. At nakapagligtas siya ng countless na buhay during a severe famine dun sa Egypt. So, one faithful man became God's instrument to bless an entire nation. Isang tao lang yun. Ang pangalan niya is Joseph. Dahil he is faithful to God and he blessed one nation. That is exactly what Jesus means here, to be a light of the world. God often works through one faithful believers para mag-impluwensya sa lahat, sa marami. Diba? So, do not remain silent. Huwag tayong manatiling tahimik kapag yung opportunity arises. Diba? Minsan, hindi mo alam na nandun ka sa pamilya mo. Pray ka muna. Diba? Ay, hindi ako. Nahiya ako. Huwag ako. Diba? Pero sinasabi mo, you're a Christian. Diba? But that's opportunity that God give you. Diba? Doon mo mapapakita na yung liwanag mo sa Christian. Wag po. Diba? Si ano na lang. Nahihiya ko kasi ako eh. Right?
Again, huwag tayong manatiling tahimik when opportunity arise. Take that opportunity na ipakita mo yung liwanag mo bilang isang Kristiyano. Share the gospel. Speak truth ng may pagmamahal. People cannot believe the gospel kung walang magsasabi sa kanila. Right? Ang mga tao hindi maniniwala kung sa mabuting balita kung walang magsasabi sa kanila. Kung lagi na lang tayo sasabihin, next time na lang. Right? May nahihiya ako. Ikaw mo na yung mag-pray. Diba? Again, take that opportunity. Share your light. Share the gospel. Diba? Ipakita mo yung liwanag mo para sa ibang tao. Para makilala nila ang ating Panginoon. At tandaan natin, ang liwanag, it cannot be hidden. Okay? Jesus said, a city set on a hill cannot be hidden. Ang isang bahay na tinayo sa bundok, malayo pa lamang nakikita mo na yung bahay na yun, especially paggabi. Right? Bakit? Dahil nakasindi na yung mga ilaw niya. Diba? Kapag nandun siya sa tuktok ng bundok, malayo pa pala makikita, ay, ganda ng bahay, oh, daming liwanag. Diba? Dami niyang ilaw dahil nandun siya sa tuktok na yun. Hindi mo matatago yung bahay na yun dahil sa mga ilaw niya. Likewise, Christians are visible. Tayo, na mga nananampalataya, we are all visible. People watch. Mga tao, parang tinitingnan niya tayo. Pinapanood tayo ng mga unbeliever na hindi na nananampalataya. Paano nila tayo tinitingnan? Kung paano tayo mag-usap? O how we speak? How we react? Kung paano tayo magpatawad? Kung paano tayo mag-suffer sa mundong ito? O kung paano natin i-handle yung success natin sa buhay. O kung paano natin i-handle yung mga failures din natin sa buhay na to. Whether na ma-realize man natin o hindi, yung buhay natin as a Christian, preach every day. Right? Again, ma-realize man natin o hindi, yung buhay natin, if you are Christian, if you are truly Christian, diba? Yung buhay mo, preach every day. Because unbeliever is watching you. Unbelievers, na ikaw na lamang, yung buhay mo na lamang yung tinitignan nila. Diba? Kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-react, kung paano ka magpatawad. Diba? Ang mga bata, diba, yung mga anak natin, often imitate yung mga magulang nila. Diba? Katulad na lamang ni Yumi. Kung ano yung sasabihin mo, sasabihin niya rin. Minsan, umalis kami. Sabi namin, thanks, Bob. Sabi rin ni Yumi, maya-maya sabi niya, thanks, Bob. Sabi niya rin, di ba? So, children often imitate their parents, di ba? Or kung ano yung naririnig nila. Right? Or employees. Tinitignan nila yung mga employers nila kung nagtatrabaho talaga sila ng mahusay. Neighbors, yung mga kapitbahay natin, di ba? Ino-observe nila yung kapitbahay nila. At ikaw, ino-observe mo rin yung kapitbahay mo. Right? So, people notice yung consistency or hypocrisy. Right? Yun yung tinitingnan ng mga tao. Either yung consistency mo or yung hypocrisy mo o yung hypocrisy natin. So, tanungin natin yung sarili natin. What kind of sermon yung buhay ko preach every day? Di ba? Nakikita ba nila that yung buhay ko preach Jesus Christ? Di ba? Or preaching a godly life? We're not perfect, yes. But as a Christian, we try. Dapat, araw-araw, sinusubukan natin na mamuhay para sa Panginoon. It's not an excuse to say, I'm not perfect. Diba? But what kind of sermon or what kind of lives o buhay meron tayo preach every day? Because people is watching. Diba?
Baka sabi nga ni Kuya Wilson, pituhan ka niya. Parang referee ang mga yan. Diba? Tumitingin kung ano yung matatawag nilang foul. Diba? So, mali lagi yung tinitingnan nila. So, what people know, would people know that we belong to Christ? Kung kahit hindi ko man sabihin sa kanila, malalaman ba ng tao na Kristiyano ka kahit hindi mo man sabihin sa kanila? Right? Tanungin natin yung sarili natin. Malalaman ba ng ibang tao na Kristiyano ako kahit hindi ko sabihin sa kanila? Well, kailang makakasagot niya. Right? At ang liwanag is meant to shine. Jesus continues here. Sabi niya, nor do they light a lamp and put it under a basket. So kapag sinindihan mo ang isang lampara and then tinakpan mo, it defeated its purpose, right? Yung purpose niya mawawala. Sinindihan mo yung flashlight, tapos tinaob mo, tinakpan mo. Asan yung flashlight ko? Ang dilim. Right? Wala na yung purpose niya. It defeat the purpose ng flashlight. O kahit anumang liwanag na meron ka kapag madilim, sinindihan mo, pero tinakpan mo naman. Katulad din, God did not save us to hide our faith. Right? Hindi tayo niligtas ng Panginoon para itago natin yung ating mga pananampalataya sa Kanya. Minsan kasi nandun yung takot right? Minsan nandun yung takot ng rejection, kaya tinatago natin yung pananampalataya natin. Nandun yung takot ng criticism ng mga kaibigan, pamilya, kaya tinatago natin yung ating mga pananampalataya. O yung liwanag natin, right? Natatakot tayo dun sa embarrassment na sasabihin ng ibang tao, kaya tinatago natin yung pananampalataya natin. O yung liwanag na meron tayo. So yung mga takot na yan often causes believer to hide, right? Na magtago. Oo, Kristiyano ka, pero kapag sinabi sa'yo, Kristiyano ka, hindi, nag-church lang ako doon. Right? We hide our faith because of fear. Jesus says, the light belongs on the lampstand. Sabi niya, yung liwanag dapat nandun sa lampstand. Hindi nakatago, sabi ng ating Panginoon. Imaginein mo, bumili ka ng flashlight. Kapag sinindihan mo, parang umaga. Right? Pero, pag bili mo nun, nakauwi ka sa bahay. Ang ganda ng flashlight ko. Pero dito ka muna. Ilalak kita dito. Kahit brown out, hindi kita gagamitin. Right? It served no purpose there. Right? It defeated yung purpose niya. Nilakan mo lang doon. Tinago mo lang doon sa drawer. Diyan ka lang. Hindi kita gagamitin. Kasi napakaganda mo. Hindi kita gagamitin kahit brown out na. Right? Walang purpose yung binili mo. Maraming Kristiyano na maraming biblical knowledge. They have great biblical knowledge. But they never let anyone see Christ sa buhay nila. Right? Ang dami nila, alam nila. Ang isang tao, ang dami niyang alam about the Word of God. Ang dami niyang alam about the Bible. It says about forgiveness. But if he refuses to forgive someone na nakasakit sa kanya, yung knowledge niya is not reflected sa buhay niya. Right? Alam niya yung pagpapatawad sa Bible di ba? Pero hindi niya ina-apply sa buhay niya. Ang isang babae may know every passage about love. Sasabihin niya, alam ko lahat yung passage sa Bible about love. But if she constantly harsh, impatient, unkind, people will not experience Christ sa buhay niya. Right? Dahil napaka-harsh niya, napaka-impatient niya. Wala siyang modo. Right? Anong mangyayari? They will not experience Christ sa buhay niya.
O sabihin na lang natin, merong isang tao na kaya niya explain yung gospel perfectly. Napakatalino niya about the gospel. He can explain the gospel. Napaka-perfect. But if that person lie, cheat, gossip, or tinitreat niya yung mga tao very poorly, napakababa yung tingin niya sa mga tao, yung buhay niya contradicts the message of the gospel. Right? O sabihin na natin, napakagaling niya mag-explain, magturo. But, yung buhay niya, di ba? He cheat. Chismis doon, chismis dito. He treat people na napakababa sa tingin niya sa mga tao. Again, it contradicts yung message ng gospel. That is what I mean by many Christians have great biblical knowledge, but never let anyone see Christ through their lives. Diba? Maraming Kristiyano, like I said, ang galing niya. Ang dami niyang alam. Right here, sa salita ng Panginoon, but let anyone see Christ sa buhay nila. Jesus is not looking for people who only know the truth. Ang ating Panginoon, hindi siya tumitingin sa taas. Alam ko pala yung katotohanan. Di ba? But no. Jesus wants people who live yung katotohanan. Na isinapamumuhay niya yung katotohanan. Knowing the Bible, essential yan. Di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi tama na alam mo yung Bible. Knowing the Bible, knowing this in your mind, having knowledge of this, essential yan, di ba? Importante. But knowledge alone is not enough. Na andito lang ay hindi sapat. The Pharisees, ang mga Pariseo, alam nila yung scripture better than anyone, right? Alam natin lahat yun, mga Pharisees. Yet, they rejected the very Messiah the scripture pointed to, right? I-reject nila si Jesus Christ. God's desire is not merely that we fill our heads. Ito, ng kanyang mga salita. But that yung kanyang mga salita fills our hearts and changes our lives. O baguhin yung buhay natin. Ang mundong ito needs more than Christian who quote scriptures. Ibig sabihin ng mundong ito, kailangan nila yung mga tao yung buhay nila make scripture believable. Ibig sabihin, isinapamumuhay nila ito na nasa kanilang ulo. When people see yung pagmamahal, yung pagpapakumbaba, yung honesty and compassion, they begin to see the beauty of Jesus Christ. Again, the world needs more than Christian who can quote scriptures. It needs Christian whose lives make scriptures believable. So, maging tayong matapang in sharing the Word of God. Speak kindly, serve faithfully, love generously, forgive quickly. I-share natin that Jesus Christ, whenever God gives us opportunity. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya, di ba? Tandaan natin, anong sinabi ng Panginoon? We are the light of this world. And that light belongs to that lampstand. Ibig sabihin, ipakita natin yung liwanag natin. Huwag natin itago, huwag natin ikahiya that we are Christians, a believer of Jesus Christ. Right? And the goal of our witness, it's God's glory. In verse 16, sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Let your light shine before men, that they may see your good work
and glorify your Father in heaven. So itong verse na to gives us yung purpose ng influence. Notice natin dito, Jesus does not say, so people will praise you. Instead, so they may glorify your Father. Sabi niya, so good works doesn't save us. Tandaan natin yun, yung mabubuting gawa, hindi makakapagligtas ng isang tao. Rather, yung mabubuting gawa o good works demonstrate that Christ has already changed us o binago na tayo ng Panginoon. Yung pagsunod natin becomes evidence of God's transforming grace sa buhay natin. Good works display yung totoong pananampalataya. Faith that never changes behavior is not biblical faith. Tandaan natin yun. Ang pananampalataya na hindi binabago yung behavior ng isang tao ay hindi yun biblical faith. Tandaan natin yun. When Christ transforms us, we learn how to forgive. We learn how to serve. We learn how to love. We learn how to give. We remain faithful and we pursue holiness sa buhay natin. Yun, kapag tinransform na tayo ng ating Panginoon. People should see Christ sa ating mga action. Ang isang puno na maganda, di ba? Yung punong mangga doon sa harap. Naturally yan, nagpuproduce ng bunga kapag taon na niya, right? Pero yung bunga na yon does not make the tree alive, right? Hindi ibig sabihin meron siyang bunga. Ay, yung bunga niya kasi yung nagpapabuhay sa kanya. Hindi, di ba? Hindi ganon. It proves that yung puno na yon ay buhay. Kapag meron siyang bunga, ibig sabihin, nagpapatunay na yung puno ay buhay. Hindi baliktad. Hindi yung bunga, kapag sinabi mong, ay, may bunga siya. Kaya, yan, tingnan mo. Buhay yan kasi may, yung nagbibigay ng buhay sa kanya, yung kanyang mga bunga. Mali po yun, di ba? Yung bunga niya, ang nagpapatunay na buhay, yung puno ng mangga. Katulad din, good works reveal yung totoong pananampalataya. Okay? So, can people see Jesus Christ sa buhay natin? Your family life, yung work ethic natin, yung honesty natin, yung compassion natin, yung generosity natin, yung mga action natin either strengthen or weaken yung ating witnesses. Okay? God's glory is our greatest purpose. Tandaan natin yun bilang mga Kristiyano. Everything sa Kristiyano pamumuhay na to ultimately points back to God. When people see yung pagmamahal natin, they should praise God. Right? Kapag yung mga tao nakikita nila yung patience natin, they should praise the Lord. When they see na marunong tayo magpatawad, they should praise God. Right? Yung buhay natin, hindi ito advertisement ng sarili natin. They are living testimony of God's grace. Okay? So, again, a lighthouse never shines attention para sa kanyang sarili. Hindi siya nagpapailaw dahil gusto niya ng attention. Yung ilaw niya points to dun sa mga sailor para maging safe yung mga barko o mga bangka. Likewise, Christian point people to Jesus Christ. So, mamuhay tayo in a way that people says, only God could produce yung ganung buhay. Right? Mamuhay tayo na nagsasabi yung mga tao na sinasabi nila, yung Diyos lamang yung pwedeng mag-produce ng ganung buhay katulad niya. Right? This is the highest goal ng isang pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, Jesus gives every believer na dalawang powerful identities. We are salt of the earth and we are the light of the world. Salt preserves the decaying world. Light shines in dark world. Neither salt o yung asin o yung ilaw exists para sa kanilang sarili. Parehong yon exists to benefit others. Tandaan natin. Bilang followers ng ating Panginoong Jesus, tayo ay tinawag na mamuhay ng banal and resist the world's corruption ng mundong ito. Ipakita natin yung
kagandahan ng ating Panginoong Hesus through love, joy, and compassion. I-boldly na i-proclaim natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Let our good works point people to Jesus Christ, hindi sa ating mga sarili. Right? Yung mga bubuting gawa natin, dapat laging nakapoint yan sa ating Panginoon. Again, itong mundong ito does not need Christian. Na mga Kristiyano nagbe-blend into darkness. Kailangan ng mga believers who is faithfully reflect yung liwanag ng ating Panginoong Hesus. Every home, every workplace or school at community kung saan God has places, mission-filled yun. Shine there with humility, love, and courage so that others may come to know Christ at i-glorify nila ang ating Panginoon. So, mga kapatid, yung buhay natin one day sa mundong ito will come to an end. Yung mga titles na meron tayo, yung mga pera na meron tayo, yung mga bahay na ginawa natin, yung mga recognition na meron tayo, natanggap natin, we all be left behind sa mundong ito. Tandaan natin. Lahat ng meron tayo na bagay sa mundong ito will be left behind. Only what was done for Christ will last. When you stand before the Lord, hindi niya tatanungin, gaano ka ba ka-famous nung nasa mundo ka? Ganun ba yung tatanong ng Panginoon sa'yo? Famous ka ba? O gaano ka ba ka-famous sa tao noon nung nandito ka na sa mundong ito? But Jesus will ask, how successful the world? O hindi tatanong ng Panginoon sa iyo na paano ka ba naging successful sa mundo? But ano yung itatanong ng Panginoon sa atin? He will ask us, are you faithful? What did you do with my son? Diba? Nagliwanag ka ba kung saan nilagay kita? Did you preserve what is holy? Did you point people to Jesus Christ nung nasa earth ka? Maybe today, na-realize mo yung ilaw mo, yung liwanag mo ay nagdim. Right? Dati, yung liwanag mo, ganito kaliwanag. But ngayon, maybe you realize yung liwanag mo nagdim. Maybe naging komportable ka with the world. Naging tahimik ka about sa iyong pananampalataya and you are spiritually cold. Well, yung napakagandang balita dito of the gospel is that Jesus does not cast aside yung mga tao na bumabalik sa Kanya or come to Him in repentance. Nire-restore niya yung mga napapagod. Forgives yung mga nagre-repent. At nire-rekindle niya yung puso that have grown cold sa Kanya. So return to Him ngayon. And if you are faithfully serving Jesus Christ, kahit walang nakakakita, huwag kang mapagod. Your Father sees every act ng obedience. Every quiet prayer, every sacrifice, even yung mga words spoken for His name, nothing done for Christ is ever wasted. Walang nasasayang. So, mga kapatid, let us leave this place determined that when people meet us, kapag nakita tayo, nakasalubong tayo ng mga tao, they will encounter something of Jesus Christ sa buhay natin. Let them see yung pagmamahal niya is our love also. Yung holiness niya in our conduct. Yung katotohanan sa ating mga salita. At yung grace niya sa buhay natin. Again, the encouragement sa ating lahat. May we all be salt that slows yung pagkasira ng mundong ito. May we be the light o liwanag that points sinners to our Savior Jesus Christ. And
May everything we do, lahat ng gagawin natin cause people to glorify our Father in heaven. So be salt and light of this world. Again, we are believers. Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon para maghintay ng Kanyang pagdating. At dahil tayo sa langit. Niligtas niya tayo para magkaroon tayo ng impact sa mundong ito. Right? Na tayo ay maging asin na, hindi man natin talaga matanggal yung kasalanan. Pero, haba pa natin. O hindi mapapahaba, bagal yung pagkasira ng mundong ito dahil sa kasalanan. At, the world is darkness. That, again, iniwan tayo dito ng Panginoon para tayo yung maging liwanag. Right? Para makakita yung mga tao ng liwanag, huwag tayong matakot na i-share yung pananampalataya natin. Huwag nating itago. Huwag tayong matakot, but be bold to share. Kung saan ka man nilagay ng Panginoon ngayon, sa pamilya mo man, that's your ministry. Your family is your ministry. If nandyan ka sa trabaho mo, 10 years ka na, that's your ministry. Be a light there. Be salt there. Diba? Wherever God puts you, boldly proclaim the gospel of Jesus Christ. And your good works, our good works, point to Jesus Christ always. Let's pray. Lord, thank you so much for this wonderful day that you've given us. Thank you for your encouragement. Thank you for your word, Panginoon. Again, without you, hindi po namin magagawa na. We need you, Lord, in our life. We need your strength. We need your Holy Spirit, God. Help us to be salt and light in this world, Lord. Again, salamat po for your encouragement. We love you. We praise you. In Jesus' name. Amen. Again, read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord.
salita, Panginoon. Nadalangin namin, O Lord, sa magpapatuloy namin kahit ikaw, Lord, ang patuloy namin magkatiwalaan kayo. Patuloy, O Lord, na magtiwala ang aming mga inusay, mga puso sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy ka makita sa aming buhay, mga puso. Dalangin namin, O Lord, na patuloy niyo po kami. Kabayan, ingatan ang aming mga puso, kung mga international, God, at Lord, ikaw maghari sa iyo. Sama ka tayo namin sa matamis na pangalan sa aming Panginoon Jesus.